Yan, magandang maga po sa ating lahat. Okay, we are now in the third Sunday of July. Yan, so salamat po sa Panginoon na tayo nakakaraos, pinaparaos ng Panginoon, pinapalakas na gawin at na maranasan ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay, ang kalooban niya ang maitaas sa bawat isa. Tayo po ay magpapatuloy. Ano ba ang ating pinag-uusapan? Patungkol po sa aral ng kaligtasan. So, one of our objectives, of course, ay sa pagbabasa natin, sa ating pagbubulay, pakinig, ay laging nating maisip, mailagay sa ating mga kaunawaan na ang Diyos ay nagpapahayag ng kaligtasan na hindi lamang po natin mapasalamatan, kundi pahayag sa marami pang mga tao. At as I discuss this thing, of course, meron pong hamon sa akin na ako nagtuturo patungkol sa biyaya ng kaligtasan ay maging matapat. Makatapos ng isang linggo, isang araw na hindi ko lang nabulay, kundi naipahayag ko ang katotohanan nito sa mga tao. Amen? So yun po, alam naman natin na hindi lang naman po ako, hindi lang naman po ang kung sino sa ating mga mananampalataya ang nakaranas ito. Lahat ay tayo nakaranas upang maging mapagpasalamat sa pamagitan po ng pagpapakita, pagkaloob, pagpapahayag sa mga tao na ito yung dakilang meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kayo ba'y masaya? Oo, masaya tayo sapagkat tayo ay mga ligtas. Sabi nga nung awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Masaya ba kaya? Tignan nyo nga katabi nyo kung masaya. Parang yung katabi mo ay hindi maipinta. So, masaya ho tayo. Amen? Oo. Yung iba parang walang pakialam. Okay, tayo muna po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po as already being entrusted to you by our pastor, by all of us, hindi lang po kaninang umaga, kundi sa mga nakaraang mga araw na kami po ay yung tinutulungan at patuloy na samahan sa mga pag-aaral namin. Ako po, Diyos, ay maglalapit muli ng aking sarili na, Lord, ay ako po ay yung pangunahan ng iyong kapangyarihan, O Diyos, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat po. At muli ay kasama ng aming mga kaguruan ng pambibliyang eskwela o pag-aaral, Panginoon, ay ang aming tagumpay ay nasa iyo. Salamat po. At O Diyos, ang lahat ng ito ay aming muling pinapanalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Genesis chapter 41. Yan. So tayo po ay muli magbuklat ng isang kwento patungkol sa pagsasalamin ng ginawa ng Panginoon sa ating kaligtasan. So ilang beses na ho tayong nagsasalamin ng mga kwento, ng mga buhay ng lumang tipang istorya sa kaligtasan ng Panginoon. Patatlo na po ito. Yung una ay kay Isaac. Ano nga ang pagkakahambing ng buhay ng Panginoon kay Isaac? Naalala niyo pa ba? Ano po, Doktora? Yan, supernatural birth. So pareho silang ipinagbuntis ng hindi nga karaniwan dahil si Sarah ay nasa lipas na ng panahon at si Maria naman ay wala pa sa panahon dahil siya po ay wala pa nga pong sabi nga po ay asawa. So ano pa ang pagkakahambing ni Isaac sa Panginoong Hesus? Pareho silang
ini-offer sa isang lugar, sa lugar ng Jerusalem, region of Jerusalem. Ano po? So, same thing. They have their obedient spirit, kung paano si Isaac ang nagdala ng kahoy upang siya ay ihandog. Si Kristo din naman po ang nagdala ng krus para siya ay maipako doon sa Mount Calvary. So, ilang po, sa buhay naman po sino nga to? Ni Naaman. Yan, ni Naaman pala. Naaman, ano bang buhay ni Naaman kapag kakapareho? Yung pagkakasakit ni Aman, yung incurable disease. Kung paano tayo iniligtas ng Panginoon na walang kakayanang maging malinis sa ating sarili dahil ang kasalanan, ang karamdaman sa kasalanan ay hindi magagamot ng sino. So, ganun din po tayo nilinis ng Panginoon sa pamagitan naman ng simple, ng hindi gusto ng tao o ayaw ng tao na pananampalataya. At yun nga po yung paglubog ni Naaman sa Jordan River. Ano pa ang pagkakahambing ni Naaman? Merong ginamit na may ginamit na simpleng tao. So, sinong ginamit kay Naaman? Sino po? Yung slave from Israel. Just a maiden, a slave na kung saan po ay ang atin naman pong pagsasalamin ay tayo ay ginamit sa atin ang hindi matatalino, hindi mga marangya at magagaling na pagkatao, kundi lahat naman po ng ginamit sa atin o paggamit sa atin ay ayon lamang sa biyaya at hindi sa ating mga pagkatao, antas ng pagkatao. Amen? At ang maganda po kay Naaman pagkatapos siyang malinis, siya ay nagpuri sa Panginoon. Amen? Na siya po ay nagkilala sa Diyos ng Israel na ito ang kikilalaning tanging Diyos. Ano pang ating sunod na? Yan. So, okay. Yun po, si Naaman. Si Joseph naman po ang ating sisilipin. Genesis chapter 41. Yan, Genesis chapter 41. So, dito pa lamang po sa Genesis, napakarami na pong foreshadow of Jesus' salvation. Genesis chapter 41 verses 54. 54 nga po. Hanggang 57. Yan. Genesis chapter 41, 54 to 57. Narino ba kayo? Okay, sabi po dito, lagi tayo sa Tagalog. At ang pitong taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose. At nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. Yan. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng lahat ng mga Ehipsyo, pumaroon kayo kay Jose. Malalim po yun. Tingnan natin ng malalim. Pumaroon kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. At lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsilbi ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. So as before we discuss meron ba kayong hint how Joseph's life was a resemblance a prophetic life focusing to our Lord Jesus Christ? Ano nga buhay ni Jose na nagpapakilala ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus? Anong mayroon na nakikita sa silip na huban ninyo?
Di ba? Ganun tayo, nagbabasa tayo, ay hindi lang nagbabasa tayo, nagbubulay. Ano ha? Anong meron? Madam Beats, na hawak nyo ang Beats. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Sa Panginoon ay nagpapatawad din. Sa kabila ng kasalanan ng tao at pagtalikod ng tao sa kanya, katulad ng pagtalikod ng mga kapatid ni Jose. Nung lumapit ang mga kapatid ni Jose ay kanyang pinatawad. At nakasama niya sa Ehipto, na kung saan po yun ay representation ng kasaganaan. Siyempre, naroon yung kasaganaan sa Ehipto, doon niya isinama na ang Panginoon, nung tayo pinatawad, isinama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa? Sige po, magbulay nga po kayo. Itinakwil ng mga tao. Tinakwil sino nga po? Sinong mga tao? Bukod sa kanya mga kapatid, sino pang nagtakwil sa kanya? Yun ding maaari din si Putipar. Maaari din yung bilanggo na nakasama niya doon sa selda, na kung saan po ay hindi rin siya kinilala pagkatapos ng kanyang tulungan. Yan. Amen? So, maganda po. Ano pa? Ano po yung paghahambing sa buhay ni Joseph? Doktora? Wow, mahusay. So, yung panunokso sino nga ang asawa ni Putipar? Si Mrs. Putipar. So, ilang beses siyang tinutokso na, Joseph, sipingan mo ako, Joseph. Pero si Joseph po ay hindi napatukso. Amen? Hindi po masama ang tukso. Amen? Masama ho ba ang tukso? Hoy, masama ho ba ang tukso? Parang di kayo makasagot. Masama ho ba ang tukso? Tukso, layuan mo ako. Mas matindi daw po yung tukso kaysa sa lindol at bagyo. Yung tukso, maraming ginabang bahay. So, yun po. And the thing po ay, nung tinutokso rin ang Panginoon, in the beginning of His public ministry, tinukso na agad siya ng dyablo. Tama po ba? At sa huling sandali ng kanyang buhay, tinukso pa rin siya. Pagsimula ng kanyang paglingkod, at the end of his service, tinutokso pa rin. Sino tumutokso sa kanya? Yung isang nasa katabing nakapako sa krus. Sabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili pati kami. Di kayo panunokso po yun. Tama po ba? Sabi naman ni Satanas in the beginning, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang mga batong ito ay gawin mong tinapay. So, laging may panunokso. Simula nung kayo maging Kristiyano, hindi po mawawala ang tukso. Hanggang sa kayo ay bawian ng buhay, laging ang tukso. Hindi aagot sa inyo hanggang tayo ay sumalangit na. Gusto nyo bang tayo, kung mawala ng tukso sa inyo? Gusto nyo? Gusto nyo bang mawala na si tukso? So, sabihin nyo lang. So, nariyan po ang So, alam natin ang tukso ay laging nakakasalubong natin. Mas maganda nga po yun. Mas maganda yung tukso na nakakasalubong mo. Totoo yan. Mas maganda sa Satanas yung nakakasalubong mo. Kasi pag matakot ka, ang isang katotohanan, na matakot ka pag hindi mo na nakakasalubong si Satanas. Kasi baka kaakbay mo na siya. Kung kaya kakarga mo na siya. Mas maganda yung nakakasalubong pa, nakakalaban mo pa. Pero yung parang, wala na yata ang tukso. Yes. Yung pala, kaakbay mo na si tukso. O anong Tagalog? Nakumbabaw.
nakakubabaw. Yun, nakakubabaw. Yan. So, amen? Naintindihan nyo ba? Nakakasalubong nyo pa ba ang tukso? Hoy, nakakasalubong nyo pa ba? Amen? Yun. Okay. So, yun po ang ating, danger. Ano? So, yun po, mga minamahal. Ang dami po niyan. Nakatutulog ka, tinutukso ka pa rin. Okay, sige po. Bulayin niyo po yun. Paano kayo tinutokso pag kayo natutulog? Ano pa ang ating, ano pa ang pagkakahambing po natin? Wise. Okay, wise. Sige po, kaya po si Joseph ay tinatawag na Messianic Patriarch. Messianic Patriarch. Patriarcha naman nga po si Joseph. Kasi si Joseph, di ba si Joseph po ay one of the 12 tribes from Jacob. Tama po ba? Si Joseph. Ngayon, si Joseph ay anak nino? Sinong anak siya? Anak siya ni Rachel. Ang unang napangasawa nga ni Jacob ay si Leah. Kasi nga nung sinipingan nga nagkaroon ng kasunduan si Jacob tsaka yung kanyang bianan, ay ang ibinigay nung gabi ay si Leah. Ay hindi pa sabi, bakit si Leah ang ibinigay niyo? 'Di ba ang sinisinta ko ay si Rachel. Hindi pwede. Ang kultura namin ay ang una ibigay ay panganay. Kaya kung gusto mong talagang gusto talaga ang aking anak na si Rachel, maglingkod ka pa ng 7 taon. Ngayon, yung 7 taon, naging saglit lamang dahil sa pagmamahal. Amen? Kapag, alam niyo, pag minamahal niyo ang isang bagay, kahit mahirap, madali. Amen? Pag minamahal niyo ang ating church, sa Sunday school, kahit medyo mahirap lang. So, amen? So, mga minamahal, so, binigay si Rachel. So ngayon, nagkaanak kay Leah, nagkaanak sa servant ni Leah, nagkaanak din sa servant ni Rachel, nagkaanak din kay Rachel mismo. At ang unang anak kay Rachel ay si Joseph. At si Joseph po naging patriarka din, at si Joseph po ay nanggaling sa kanya ang lahi ni Benjamin at si Ephraim. Benjamites and Ephraimites. At ang Benjamin po, diyan ang galing si King Saul. At saka si Jeroboam first na first king of the northern kingdom. At ang Ephraim naman po, diyan ang galing sina Gideon, sina Jair. So, mga minamahal, si Ephraim at Manase. Yan, si Ephraim at Manase. So, thank you po, si Ephraim at Manase. Si Manase ay doon ang galing si Gideon at si Jair. So, patriarka po, at ang ibig sabihin po ng Messianic ay from the meaning po ito ay the anointed one. So, siyempre, Messianic. Sino ang Messiah natin? Si Jesus Christ. Ang Messiah natin. Ngayon, Messianic Patriarch ang nilabel kay Joseph, na kung saan ay yung his life ay nagsasalamin kay Jesus Christ na bilang Messiah, na Patriarch din naman. Dahil kay Jesus Christ, nanggaling ang mga Kristiyano. Tama? Kung paano nanggaling ang mga judges kay Manase, ganun din po tayo mga Kristiyano nang galing kay Jesus Christ. Amen? Naintindihan na ho ba? So, yun po mga minamahal. Kaya po, napakaganda po. So, katulad po ng naulit ninyo, paano siya naging Messianic Patriarch? He was beloved. He was beloved by His Father. Katulad ng Panginoon. Ang Panginoon po ay ang sinisintang anak na lubos na kinululugdan ng Ama. Amen? So, yun po yung ating paghahambing. Na katulad nga po ng ating nababasa, paano pinakita ni Jacob ang pagmamahal kay Joseph bilang pinakanaiibig na anak. Ginawa siya ng
ng ano, ng multicolor na anong Tagalog 'yon? A robe. Ano ang Tagalog sa robe? Labalabal. Yan. So first balabal at yung balabal na pag-aaral po ay yun po ay mahabang balabal hanggang hindi po yung balabal lamang na hanggang baywang kundi mahabang balabal na kung saan po na ipinapakitang leadership, honor, and with distinction. So kaya naman po yung kanya mga kapatid, galit na galit. Kasi nga po, mahaba na nga, talagang gumawa si Jacob ng balabal na may kahabaan na nga at iba't iba pang kulay. Yung kanila, isang kulay lamang, pero kay Jacob, wow! Wow. At hindi naman po kasali si Jacob si Israel sa hindi po doon nagsimula ang LGBTQ. So, hindi po pinapromote noon. So, mga minamahal, amen? So, ano pa? Yun nga po, sabi nyo, he was rejected by his brothers. As Christ also being rejected by the Jews. Sabi ng John 1 verse 11, siya'y naparito sa kanila. Ngunit siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mayroon din po yan sa John chapter 3 na naparito ang ilaw, tinangga at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. So kung paano si Joseph ay hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid, ganun din po ang Panginoon na hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid sa lahi. Amen? So yan po mga minamahal. Number 3 mga minamahal, he was exalted from humiliation to the highest position in Egypt. So, he was being humiliated, si Joseph. Ganun din po ang Panginoon. Kung paano, higit ang Panginoon, kung paano siya tinuya at kung paano siya, sabi nga ay, kinahiya. Talagang kayahiya ang kanyang naranasan nung siya ay, bago siya ipako sa krus. Naroon ang dinuruan ang Panginoon, sinampal ang Panginoon na sabi, sige, nung pinarangan ng Panginoon, sinampal siya, sino ang sumampal sa iyo? Sabihin mo. Ganon ang Panginoon na, ganon niya tinanggap yung kahiyaan na dapat sa atin. Amen? Kayo ba'y napahiya na? Oo, napapahiya tayo, pero kung iisipin natin, gaano ang kahiyaan na tinanggap ng Panginoon na para sa akin upang ako naman ay huwag mahiya kapag ako'y nagdadala ng trucks, ako'y nag-share ng ebanghelyo sa palengke, ako'y nangungulit, ako'y pinagsasarduhan, ako ay tinatapon yung trucks. Hindi po kahiya-hiya lang sa kahiyaang tinanggap ng Panginoon sa atin. Amen? Kapag naisip ko yan, bakit ako mahiya? Bakit ako matatakot? May dumarating ding takot, pero of course, ang motivation mo lagi yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon na hindi siya nahiya nung siya ay ipinako before and on the time he was on the cross. Amen po ba? Opo, kaya sana sa ating pag-discuss ng salvation, this doctrine of salvation, Lord, ano nga aming pinag-aaralan sa Sunday School, why I'm really striving to be to attend in our Sunday School. Kami nag-aaral ng salvation class and what's the effect on me on that within na dumaan. Sana tayo ay nagkaroon man lamang ng pag-abot ng mga ng tracks. Amen po ba? Kuha po tayo, marami po diyan sa baba. Sayang naman yung napapag-aralan natin na ang dami nating paghambing sa Panginoon sa lumang tipan. Sabi ni Doktora, talagang anong saysay ng maraming alam kung ito ay pananagutan natin din pagharap natin sa Panginoon. Amen po ba? Oho. So, pray ho tayo na this coming Sunday. Amen? Sunday po uli. We have our evangelistic service. Amen? Uy, makapagdala naman tayo ng bisita.
Amen? Di landali natin ang ating sarili. At least, kung hindi man dumalo, nakapag-invite ka. Nakapag-invite ako. Amen? Amen po ba? Yan. Yung ay may bunga na. Hindi natapos ang iyong paglilingkod nung ikaw ay nagbunga na nung last month, nung last year. Hangga't may lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos. God's purpose ay ikaw ay gamitin para sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen po ba? Oho. So, sana ho ay tayo ay gamitin ng Panginoon sa kaligtasan ng mga tao. So yun po, kaganoon ng Panginoon, He was exalted after He encountered such humiliation, highest humiliation that men can experience. So wala na pong tatalo sa naging karanasan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2, verse 8 to 11, sabi doon ay binigyan siya. Siya ay naging masunurin sa krus hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman binigyan siya ng isang pangalan na lalong na pinakamagandang pangalan sa lahat ng pangalan. Bago sabi doon ay kinilala siya ang pangalang ito ay iluluhod sa langit, sa ibabaw ng lupa at sa kailaliman ng lupa. Yun po yung Philippians chapter 2 verse 10 o 11. Amen? So, iluluhod ang kanyang pangalan. Iluluhod natin ang ating mga sarili sa kanyang pangalan. Amen? So, yun po mga minamahal. Sana ay nagkakaroon tayo ng pagbubulay. Lagi tayo magbulay, lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos para yung ang dami nating napapanood, ang dami nating distractions, ang dami nating mga bagay na nagpapasaya. Sabi nga ay yung mata natin kapag hindi natin pinigilan, yun po ang mahirap na kalaban. Kaya more of our fasting is not by mouth, but by eyes. Tama ho ba? Mas maraming dapat nating ipinagpapasting ngayon ay hindi po ang bibig, kundi ang mata. Dahil kahit ikaw ay hindi makakain, basta't ikaw ay makapanood, may lakas ka. Amen? Marami nga tayo na i-skip na mga meals dahil sa panunood. Amen? Tama ho ba? Uy, narin pa ho ba kayo? Oh. Yan. Amen? Narin pa ho ba tayo? Amen? Oho. So, yun po yung ating nais na pansinin, na kung saan po ay ang Panginoon po ay talagang nagpapahayag sa atin. So, number 4 po, He was mean of preserving lives. Yun ho, alam natin. Kung paano si Joseph ay, through Joseph, he saved people from physical death because of famine. Jesus Christ naman po ay save sinners from eternal death because of faultiness. Yung famine, physical death na nasave po ni Joseph, ito naman pong eternal death cause of faultiness ay nagawang iligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Preserving lives. Di ba nagkagroon ng kagutom? Sabi, punta kayo kay Joseph. Punta kayo kay Joseph. May pagkain doon. Di ba tayo ay may karamdaman, tayo ay may kasalanan. Punta tayo kay Jesus. Siya ang pagkain ng buhay. Kung paano si Joseph doon mayroong tangan ng tinapay para makakain ang mga gutom, si Jesus Christ naman ang tinapay ng buhay upang makakain tayo na tayo ay mga gutom espiritual. Na sino mang kumain sa Kanya ng tinapay ay hindi na magugutom magpakailanman. Amen po ba? So yun po, napakagandang pagpapalimbawa, pagsasalamin na lagi nating
Ano ba ang mensahe? Ano ba ang sinasabi pa sa likod ng kwentong ito? Ang dami, malalim po, talagang napakaganda ng aral, ng kwento ng mga buhay na ginamit ng Panginoon upang ipahayag ang kadakilaan ni Hesukristo sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Oho. Kaya po, Joseph is our Messianic Patriarch. Okay, so yan po ang paghahambing. So, salamat sa Panginoon. Yan o, sabi natin, Philippians 2:10, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, na nga nasa langit at na nga nasa ibabaw ng lupa at na nga sa ilalim ng lupa. Okay, tuloy po tayo doon sa sa ating sa PowerPoint natin. So pagkatapos po ng ating yung Trinity, ano ang bahagi ng Ama sa kaligtasan? Siya yung nagplano. Ano pa? Siya yung nagkaloob, nag-send. Siya yung nag-adapt sa buhay ng Panginoon. Siya yung nag-reincarnate, incarnation. Siya yung nag-substitution, siya yung nag-substitute, at siya rin po yung, ano yung huli? Yan. Talagang kanong last time lang ay hindi natin so gusto ko lang po maging malinaw. Nais natin na hindi naman mabagal, hindi naman mabilis. Sakto lang. So, bago i-flash po yun. Ano nga po yung ating tanong doon ano nga po ang sagot natin doon sa 1 Timothy 2:15 na ililigtas ang babae sa kanyang panganak? Maliligtas ba ang babae sa pamagitan ng panganak? Tandaan niyo ba yung ating Q&A last week? What does it mean that woman will be saved through childbearing? Nakakapagligtas ho ba ang panganak? Sabi dyan ay, tingnan nyo nga po, kasi last time medyo kapos yung oras natin. Gusto lang maging malinaw. 1 Timothy 2:15. Sana ay, anong sabi po doon? Yan, sabi doon, ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganak kung sila'y magsipalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may inahon. Ano nga po ang ating sagot diyan? Makakapagligtas ho ba ang panganak? Yes or no? Of course, no. Ano po ang paliwanag natin diyan? Bakit, anong ibig sabihin ng makakapagligtas? Yun po ay prophecy patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. Na through this childbearing ay lalabas nga po si Kristo ay darating. At siya po yung kaligtasan natin. Dahil kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng panganak, ay dito pa lamang sa chapter 2, magkokontrahan na po ang verse 15 at ang verse 5. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Magkokontrahan na ang verse 15 at verse 5. Kasi sabi ng verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng panganak, kontrahan na agad within this chapter. Na hindi naman nga po ang Bible nagkokontrahan at we really believe na mula pa nung Genesis hanggang sa dulo ay ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Ay ngayon, ano ibig sabihin ng panganak?
Kasi nga po ang pinag-uusapan dito mga minamahal ay yung kung ating titingnan yung mga ilang mga verses na sinundan, ito. Kung ang titingnan natin yung ilang mga verses na sinusundan, ay makita natin sa verse 13, sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. So makita natin yung istorya ng Genesis, na kung saan mga minamahal ay kita natin yung temptation ng nangyaring pagbagsak ni Adam at ni Eva. Kita agad natin yung kwento ng pagbagsak ni Adan at ni Eva, na kung saan po ay pinangako ng Panginoon na darating ang sabi doon ay manganganak ka, babae, at ang iyong anak, ang iyong binhi ang dudurog sa ulo ng ahas, at ang ahas naman ang dudurog sa kanyang sakong. Na kung saan mga minamahal yun ay pagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na dudurog sa ahas. Sa ulo ng ahas, sino ba dumurog sa ahas? Sa kamatayan. Sino ba dumurog sa hari ng kamatayan? Si Hesukristo. Diba ang may paghahari sa kamatayan ay si Satanas? Sa Hebreo po, chapter 2, chapter 3. Na sa kanyang kamatayan, pinatay niya ang may paghahari sa kamatayan. Kaya nga sinasabi natin, the death of Christ is the death of death. In the death of Christ is the death of death. Sa kamatayan ni Kristo, namatay ang kamatayan. So kung titingnan naman ho natin ang mga, narito ba kayo? Nakikinig ba kayo? So kung ang titingnan natin yung verse 13 to 14. Pero kung ang titingnan natin mga minamahal ay ilalayo pa natin yung pag-uusap, ang pag-uusap po dito sa verse 9, gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinining damit na may katimtiman at hinahon, kundi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit ng mahalaga. Naroon na po tinuturo na ang kahinhinan. Tinuturo na sa babae ang pag-uusap. Kung ang pag-uusap ay 13 at 14, titingnan natin yung prophetic concept. Pero kung ating pag-uusapan yung simula dun sa verse 9, na kung saan ay tinuturo na sa babae yung pagiging mainhin sa pananamit, pagkilos, bago pagdating uli sa next verse ay maging mahinhin, mahinahon sa pagpapasakop o sa iglesia. O sabi dito ay verse ay nararapat ang babae magpakabanal, mabuting gawa, ang babae mag-aral, tumahimik. Pagiging kahinhinan, talagang pinag-uusapan ay kahinhinan. Kaya nga pagdating sa verse 15, maliligtas daw siya sa pamagitan ng panganak. Ang hindi na pinag-uusapan ay kaligtasan. Hindi na pinag-uusapan ay spiritual, kundi relational. Yung relational mga minamahal na, kasi yung babae medyo, ang isang nakikita ditong aral, yung babae kasi ay yung relational ay medyo walang kahiningan, medyo may sabi nga ay may tigas, sabi nga ay may kanya din, na ayaw mo ay sabi nga ay walang masyadong pines na pagkilos. Kaya ang pinag-uusapan ay yung ka-relational na kung saan po ay daron din sa ang babae tumahimik sa iglesia. Ngayon, pagdating sa verse 15, ilabas na natin yung salvation. Kasi yun naman ang unang isilip. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay relation. Sa ngayon, ang pinag-uusapan, ang isa pang iniisip po ay ang sinisilip yung relation na kung saan po ay ang babae ay manganganak, ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganak at mananatili siya sa pag-ibig, sa kapagpapakabanal. Na ang babae po mga minamahal ay ang tinuturo na ay pag ikay nanganak, may iba na ang iyong business, may iba na ang iyong focus. Maiba na ang iyong mga galaw kasi magiging concentrated ka ngayon sa iyong bata, sa iyong baby. Kaya ililigtas ka ng panganak sa iyong pagiging may katigasan, mayroon pong hindi pagtahimik. Yun po yung isang
nakikitang paliwanag. Nakuha niyo ho ba? 'Di ba pag ang babae pag-focus sa anak, o 'di ba masaya ang mga asawang lalaki? Tama po ba? Narin po ba kayo? Nakaka-relate po ba kayo? Ate Vilma, parang hindi niya maintindihan. Sino nakaunawa? Ha? Nakaunawa. Sino pa? Sino pa nakaunawa? O yan, amen. So, ililigtas daw po siya sa pamagitan ng panganak. Ang pinag-uusapan kasi po doon sa ilang mga talata ay ang babae ay mag-aral tumahimik, maging magkaroon ng mahining buhay, magkaroon ng ganitong mga simple lamang na pananamit. Ang pag-inuusapan po ay ang kalikasan ng pagiging babae. Di ba ang kalikasan ng pagiging babae ay maamo, hindi naman yung mabagsik, hindi naman yung talagang palaban. Ay ganun sa panahon ng Epeso na pinapangunahan ni Timothy, ang mga babae nga po ay somewhat mayroong ang tawag doon, may say, may strong. Ngayon, pag-uusap doon, kaya sabi dapat ang babae magpasakop dahil ang lalaki naman ng kayo naman ang babae naman, si Eva naman ang unang nadaya, hindi lalaki. Kaya dapat talaga nagpapasakop. Yan, dapat ganito ang buhay. Dapat makita ang natural na kalikasan ng babae. At sabi sa verse 15, at ililigtas siya sa pamamagitan ng panganak. At ililigtas siya sa pamamagitan ng panganak. So, ang isang nakikita ni Pablo na sinasabi kay Timothy, maliligtas yan sa pamamagitan ng panganak. Di pa pag nanganak ang babae, medyo hindi na siya, ang kanyang concentration, ang kanyang oras sa kanyang anak, sa kanyang bahay. Hindi na doon sa church na siya ay magiging strong, siya ay papangunahan ang mga lalaki, siya ay magiging masalita. Amen? Di ba magiging ganyan sa church din? Tama po ba? Umami na kayo. Tama po ba? Oo, yan ang problema ni Pablo na sinasabi kay Timothy. Problema. Kaya ngayon, ililigtas yan sa pamagitan ng panganak. Ngayon, di ba ang babae? O yan. At sa pamanatili sa ganito. Kaya, yun po yung isa sinasabi na maililigtas ka kung ganito ang mangyayari sa iyo. Naintindihan na? O, amen? Kaya hindi po, sabi doon, ay parang tinitingnan kasi diyan na parang medyo may lalim na ang dating, maling lalim na ililigtas daw ang babae sa pamagitan ng panganak na kung saan ay mali na sa ating doktrina na ang kaligtasan ay sa pamagitan ni Hesukristo na ang taong si Hesukristo. Naintindihan ho ba? Amen? Hoy, amen po ba? Yan. So, Ate Vilma, sige po. At least medyo may bilang. Pero kung di pa ninyo nahagip, ay di pag-aralan ho natin. But nais lang ho nating i-clear up yung mga talata na seemingly na contradicting sa ating mga ininuturo. Dahil yan nga po, kung diyan tayo mag-i-stick sa verse 15, kung diyan tayo mag-i-stick sa verse 15, ay contradicting sa ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Kasi sabi diyan, ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganak kung sila ay magsipamalagi. Kasi nga po diyan, doon sa 13 at 14 ay may pangdaraya na si Eva, si Adan ay nadaya bago ikinakabit po yung dating ay naligtas daw si Eva nung siya ay nanganak. Naligtas daw si Eva nung siya ay manganganak. So, kaya po, ang isang turo ay maling turo na ang panganak ng babae ay
paraan din ng kaligtasan. Ulitin ko po, paraan din ba ng kaligtasan ang panganak? Hindi. Ano ang tanging paraan para sa kaligtasan? Oo, sabi doon sa verse 5, ngunit may isang Diyos at tagamapagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayan ang turo nga natin doon sa verse 15, yun ay prophetical at somewhat merong relational. Amen? Naintindihan? Wow, ang dami nang na-amen. So, spiritual at relational. May tanong? Sige po. May tanong? Hoy, narinig ba kayo? Naligtas na ho ba kayo? Yan. So, paki-ano nga po, ito pa. Ito, bago natin ituloy. Isa pang tanong. Paki-plus po. Doon sa last question, Bad, sa last. Doon sa last page, last slide. Wala na? Next, sige, baka doon na lamang sa sunod na slide. Okay, buksan niyo po ang Bible na sa Psalms chapter 51. Psalms 51. Ito pa yung confusing verse natin. Psalms 51. Okay, ito po, Psalms 51 verse 5. Sabi po dito, narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. So, kita po natin si David na kung saan ay nagpapahayag ng kalagayan ng isang tao na siya'y makasalanan. Kailan po tayo naging makasalanan? Kailan po tayo naging makasalanan? Bago pa sa tiyan pa ng ating ina. Tandaan po natin yung Romans 5:12. Romans 5:12. Anong sabi sa Romans 5:12? Kung paano pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, tama ba? At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. So bago pa isa lang ang tao, dahil ang kasalanan ay naroon na, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Ang tanong ko po, ito ang tanong, paguba ang bata? Yan, ito yung mga tanong. Kapag ba ang bata ay namatay, considering sa Philippians chapter sa Psalms 51 verse 5 na inanyuan sa kasamaan, ipinaglihi sa kasalanan, konektado po sa Romans 5:12 na kung saan ay naranasan ng lahat ng mga tao. So ngayon, ang tanong po ay hindi pa rin po maalis ang tanong na to. Saan ang bata pupunta kapag siya ay namatay? Considering yan, atin yung talata, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ipinaglihi ako ng aking ina. Kung doon pa lamang sa sinapupunan ng ina at sa ulang mga sa unang mga buwan at taon at namatay yung bata. Dahil sabi ng talata ay ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ipinaglihi ako ng aking ina. Saan pupunta yung batang yon? Saan pupunta yung batang yon? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. Kahit na may sinasabi ang talata. Sige nga, sino may sabing sa langit pumunta yung bata? Taas kamay. Wag kayo, ano ba yan? Di ba si Doktora, meron ba kayong na-encounter, na-experience din na yung bata na namatay? Nung maging nangyari din. Sabi niya, Doktora daw, pag daw yung bata daw inamatay, naging tiyanak. Dahil hindi nabinyagan. Sino nagsabing sa impyerno?
Sabi diyan ay inanyuan sa kasamaan. Ang kasamaan ng bata at sa kasamaan ng matanda, isa lang yan. Sabi nga doon sa Apocalypse 21 verse 8, ngunit sa mga sinungaling, sa mga ay at kumpara sa mamamatay tao, mapakiapid ang kanilang bahagi. O sinungaling, mamamatay tao, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy. Kung titingnan natin yan, yung bang kasalanan nung bata ay exempted, na sa langit siya pumunta at hindi siya naging tiyanak. Joke. Sino may sabing sa langit pumunta? Taas nga ulit ng kamay. Wow. Tivita, ikaw? Wala daw sinabi sa Bible. Hindi masyadong affirm si Tivita. Sino sabi sa impyerno? Level of sin. So, ibig sabihin, pinaglihis siya sa kasalanan. At saka pinag-aralan din natin before na yung mga naunang namatay na wala pa sa Jesus, ay di pa po, hindi naman din po sila ligtas. Okay, so dahil wala pa yung kaya nga yun ang pinag-discussan kung saan sila. Sa first level ng kumbaga, kung ako matanda na, tapos hindi ako naligtas, di dun sa malalim, sa blue, o sa ocean, sa Pacific Ocean. Wow. Di yung bata ay sa sa sapa. Sa tabi ng dagat-dagatang apoy. Sabi niya may bulay. Sa tabi daw ng dagat-dagatang apoy kasi nga po may level yung punishment na tinindigan ni Pastor Edwin. Tama ba, Wedes? Convince ka ba doon na siya sa tabi lamang ng dagat-dagatang apoy dahil kakaunti lamang kasalanan? Pero at least nasa impyerno. Ang inyong paniniwala, nasa impyerno. Ang iba dito, nasa langit. Saan? Doon lamang sa pintuan, doon lamang sa laylayan ng langit kasi maliit lang siya. Sino po? Dr. Hado, kayo po, ma'am. Ano po ang inyong conviction? Sige nga po, ma'am. Makakasal. Hello, Sa langit o muna? Sa langit o impyerno? Sa langit po. Sa langit. At Yes bakit po. po? I can't remember but mayroon akong from learning ko sa previous church kung saan ako member, may angel sila because Kaya niyo po yan. Kaya niyo yan. yung alam ko parang magiging angel sila kasi they still cannot discern between good and evil. Kasi pag doon na magkakaroon ng, correct me if I'm wrong, langit or mapupunta ba sa langit or sa impyerno pag may exercise na yung free will na binibigay ng Diyos. Kung madidiscern mo na nga yung good from evil. I don't know. Okay. Salamat po, Doktora. Ano nga po yun? Saan po, Doktora? Okay, sige po. Any answer? Okay, Pastor Edwin. Pastor Edwards. Ang sabi po doon sa Mark 10:14, hayaan mo ang mga bata ay magsilabit sa akin sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nararapat sa kanila. Yan. Ibig sabihin ng Panginoon, habang ang bata ay wala pa sa tamang taong gulang na hindi pa siya nakakakilala ng masama o mabuti, ay sa langit pa po. Ang tawag natin doon ay age of accountability. Okay. Sabi ni Kuya Pastor Dudes ay based in Mark chapter 10:14 na hayaan mong ilapit ang mga bata sa akin sapagkat sa kanila ang kaharian
langit, kaharian ng Diyos. Yan. So, Sa akin yun din. ayun din. Basta ang alam ko, pag ang bata, wala pang 3 years old, hindi pa wala pang kamalayan sa kasalanan yan eh. 2 years old pababa. Kay, 2 years old pababa, wala pang Doktora, kamalayan sa kayo ba kasalanan. Doktora, firm ba kayo na pag namatay ay tiyanak? Firm yun. Joke only siya. Okay, sige po. At wala na tayong oras. Buksan muna po natin. At ito naman po ay turo din ng ating pastor. At conviction din ng ating pastor. Okay, sabi po dito ay, ano nga to? Anong verse po yun? Buksan po natin sa, sa Isaiah. Deuteronomy po, Deuteronomy 139. Deuteronomy 139. Yan, Deuteronomy 139. Yan, sabi po dito, narinig ba kayo? Yan, sabi po dito sa 39. Bukod dito, ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging bihag, tinyore, bukod dito, ang inyong mga bata na inyong sinasabing magiging bihag at ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila'y papasok doon. At sa kanila'y aking ibibigay at kanilang aariin. So may isang talata rin po na nagbabanggit dito na hindi nakakaalam ng mabuti o masama. So bagamat ang kalagayan nga po ay sila ay, ako po'y tumatayo kung ano po yung tayo ng ating pastor, kung ano yung turo. Bagamat may mga ibang turo, pasilip, but we stand and we respect your conviction, your opinion, your belief. But of course, para tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na ito ang turo ng church, ito ang aking pinapanindigan dahil ito ang turo ng church, ito ang aking una igagalang. Amen po ba? Oho. Sabi po dito, at hindi nakakaalam ng mabuti o masama ay sila'y papasok doon. So makita natin na wala pang ganon kamalay ang mga batang ito sa mabuti at masama. So ngayon, bagamat meron nga pong innate na kasalanan o na mula sa pagkabata, of course, may tinatawag tayong age of accountability na kung saan wala pang pagsasagawa o malay na pagsasagawa sa kasalanan. Wala pang malay na pagsasagawa sa kasalanan. So ngayon, siyempre, pag ikaw ay malay sa kasalanan, God is righteous. God is righteous na talagang intently na ginawa mo yan, paparusahan kita. Ano? So yun ngayon. So bakit naman paparusahan yung hindi alam? So yun po ang isang sinisilip. So ngayon, ang dating po dito ay 2 Samuel chapter 12. Ito po yung isa nating 2 Samuel chapter 12 verse 23. Yan, verse 23. Ito po yung kamatayan ng anak ni David. Verse 21 muna po, verse 21. Na magagawin sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod sa kanya. Na anong bagay na ito na iyong ginawa? Ikaw ay nag-aayuno at umiiyak dahil sa bata samantalang siya'y buhay. Ngunit nang mamatay, ang bata ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. At kanyang sinabi samantalang ang bata ay buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiiyak sapagkat aking sinabi, sino ang nakakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon, ano pat ang batay mabuhay. Ngunit ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. Saan po maroon si David? Nung si David ay namatay, saan siya napunta? Sa langit o sa impyerno? Okay, ngayon, kung sabi niya, ako'y paroroon sa kanya, siyempre, yung bata ay nasa langit dahil doon siya paroroon sa langit siya paroroon na. Tama po ba? Kung sinabi niya, hindi ako paparoon dahil ang bata ay pa-impyerno, hindi niya sinabi ito, pero sinabi niya na, ako'y paroroon doon.
at sabi doon, maibabalik ko ba siya? Ako'y paroroon sa kanya. So kung saan naroon ang bata? Siyempre, kung saan paroroon si David, naroon ang bata. Ay saan ka si David nung namatay? Nasa langit siya. At yung isang talata na binanggit ni Kuya Dud sa iba pang mga cross-reference na, hayaan niyong ilapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Amen? Pero po, may ibang paniniwala naman. So, buksan ko na yung ibang paniniwala. May ibang paniniwala, siyempre yung mga elect. May elect. Kung ang bata ay elect, ligtas po yun. Yun po ay pinapaniwalaan ni na John MacArthur, ni na Charles Spurgeon. Yun naman po ang paniniwala nila. Po. Apo. Aha. Ako'y ipinaglihi sa kasalanan. So talagang ang pag-aaral po doon, mula pa ng pagkabata, dahil nga sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan. Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya talagang pumasok na ang kasalanan sa sanglibutan. Kaya tayo ay bunga ng first Adam. Tayo makasalanan na, kaya nga kahit tayo ay hindi turuan. Kahit hindi turuan tayo ng masama, lakas sa atin ang pagiging masama dahil tayo ay, ngayon, sa atin ang pag-aaral para maging clear tayo at may iba't iba tayong mga sinisilip dyan. But ganito po ang stand natin, ganito ang stand ng ating pastor. Pinapaniwalaan na ang bata ay, kung wala pa siya sa age of accountability, hindi pa siya malay sa tama at mabuti, ang bata po ay sa langit pupunta. Dahil yun ang sabi ni David ay, ako'y paroroon sa kanya. Ako'y paroroon sa kanya. Amen? Hindi naging tiyanak. Hindi may joklaan naman ni Doktora. Hindi tiyanak, hindi nasa impyerno, hindi rin nasa purgatorio, nalilinis, kundi nasa langit. Amen? So, may tanong ho ba tayo? Doktora, wala nang oras. Apa. Kahit nasa Bible naman yung mga bata ay hindi pa alam kung yung age of accountability nga. Pero ang Bible walang sinasabi ano yung age of accountability. So, may ibang mga batas, di ba, kung itong bata ito nagkasala, ang edad may 12, may 18, kung na hindi makukulong kasi nga nandun siya sa age of accountability. Pero sa Bible, walang sinulat na gano'n. Kasi kung sa edad, limbawa, yung mga batang may karamdaman, limbawa, merong mga autism, mga ganito, kahit na matandaan na yan, wala pa rin bait yan. Wala pa rin age. Kaya hindi din natin masasabi kung alam nating may sinasabing age of accountability, pagkakaalam ng mali at tama, pero wala namang minention ang Bible na kung anong age yun. Kanya-kanya ng bansa ang naglagay na, sige, doon, hindi ka makukulong, hindi magaganto. Pero, yun, hindi klaro ang Bible kung ano yung age of accountability. Tama. Maganda po yung sinabi ni Doktora. Kaya po tayo, kahit yung mga bata pa, tingnan yung ating mga 7 years old na kasama sa mga magulang. Sineseparate na natin, meron tayong Sunday school para sa mga toddlers. Kasi nga po, hindi natin alam ang kanilang kamalayan sa mabuti at masama. So ngayon, hanggat sila ay may pakikinig, sila ay talaga at kaya talaga natin silang maturuan, tinuturuan natin sila hanggat bata pa. Kasi nga po, hindi natin alam kung gaano na kamalay ang isang bata sa anumang edad. Kaya nga po nagsisikap tayo na maturuan sila sa ating Sunday school classes. Amen? So yun po, yun yung ating pagsikap na, sabi nga ni Pastor, anong nanong may naligtas na 7 years old? 3 years old, 3 years old may naligtas. Kasi nga po, natuturuan natin. Binabahagi na ng ebanghelyo. So, wow. So, hindi natin kayang, kayang hindi na yun dahil we are not on that position na sabihin, hindi pwedeng 3 years old lang naligtas yan. Who we are na makapag-judge sa isang tao na hindi dapat ikaw maliligtas sa 3 years old. Hindi tayo Diyos na umaabot sa bata. Amen? Narino ba kayo? Hoy, narino ba kayo?
Naintindihan natin ang pag-aaral? Opo. So, salamat po sa participation. So, malalim po yan. But we know, kapag may tagtanong ng ganyan, what answer that we could give to them na ito yung aming pinapaniwalaan. Pero, of course, hindi naman tayo sarado, hindi naman tayo bengi sa mga paliwanag ng iba. Amen? So, kung meron mang kontrahan, kung meron mang within our church na somewhat contradicting, do respect. Amen? Respeto lamang ang kailangan natin. Amen? Isa tayo at alam naman natin na hindi naman natin lahat malalaman ang kabuuan, ngunit may Diyos tayo na may panahon siya para magpaliwanag sa atin. Amen? So, amen po ba? Amen! Okay, tayo manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat po. Tunay na kayo po ay nariyan na sumasagot sa aming mga tanong, though may mga bagay na unclear, O Diyos, or not yet firm sa amin. But we know, Lord, meron kayong sagot na pinanghawakan po namin na nakakapagpanatag po sa aming mga puso. So, ang hirap po ng Lord ng may bigat, ng may alalahanin na ano nga ba? But meron kaming, Lord, tinitindigan na meron naman pong sinasaligan. At handa naman po kami, Lord, na kami matuto pa sapagkat alam namin, Lord, even in the last day of our service, may matututunan pa po kami. Salamat po, Ama, O Diyos, pinupuri po namin kayo. Ito po yung aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen at amen.